Bakit dinapuan pa rin ng cancer ang tulad ni Mon na maalaga sa kanyang kalusugan? Namolestya si Pilar nung bata. Bakit kaya naman hindi lang nabahala ang kanyang ama? Huwag mabahala. Tayo'y magtatagumpay sa buhay. Dahil taglay natin ang Buhay na Pag-asa sa The 700 Club Asia. Susunod na. Taong 2006, nang magsimula ang matamis na paglalakbay ni Andy at Karen bilang mag-asawa, pinangarap nilang bumuo ng masayang pamilya. Subalit, isang sitwasyon ang magpapatibay sa kanilang dalawa. Galing po kami sa bahay ng ninang namin kasi ipinakita namin yung wedding album. Sumakay kami sa kanilang sasakyan. Tapos sa bandang Tagaytay, bumaba na kami doon. Nasa pinaka-side nga kami ng kalsada, nag-iintay kami ng pagkakataong makatawid. Pagkatapos eto, bigla na lang na merong rumaragas ng tricycle. Kagad-agad kong tinignan kung nasan ba yung asawa ko. At pagtingin ko doon sa aking bandang kanan, nakita ko na nakahandusa yung asawa ko, na duguan siya. Nung magising ako, nasa hospital na pala ako noon. May masakit, yung paa ko. Nung hahawakan ko yung ulo ko, pinigilan nila ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Tapos kanila sinabi sa akin na naoperahan na pala ako. Ang nangyari sa akin ay post-traumatic hydrocephalus. Yon, bali nagkaroon ako ng mga fractures sa ulo. Nagkaroon ng blood clot ang kanang ulo ni Karen. Napag-alaman niyang nadurog din ang ilang parte ng kanyang utak. Kaya naman agad itong inalis at inoperahan. Naisip ko para akong yung imbalido. Kasi hindi na ako makatayo mag-isa, lagi akong aalalayan. So hindi talaga normal ang buhay ko. Dahil nga sa ganong kalagayan ko, no, at syempre may asawa ko, gusto rin namin ng anak. Humihingi kami kay Lord ng anak. Para sa akin, Lord, ganito na nga yung ulo ko. Wala pa akong anak o hindi ako magkaanak. Nakakaawa naman ako. Halos mawalan ng pag-asa si Karen sa kanyang sitwasyon sa buhay. Kahit imposible ito sa paningin ng ibang tao, patuloy lang siyang nagtiwala sa Diyos. Wala tayong ibang makakapitan kundi ang Panginoon lamang. Kaya ang lahat ay babagsak, ang lahat ay manghihina, pero siya lang yung pangalan na matibay na makakapitan at buhay na buhay po yun sa amin. Hindi naging bingi ang Panginoon sa buhay ni Andy at Karen. Dininig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Sila ay biniyayaan ng mga anak. Iniligay ng Diyos sa puso namin ang pagtitiwala sa Kanya. Humingi kami at ibinigay yun ng Diyos. Kaya pag siya ang nagbigay, isusupply niya rin yung ating pangangailangan. Pag-asa at pananampalataya. Ito ang pinanghawakan ni Andy at Karen sa kanilang buhay. Nagpapasalamat kami sa Diyos kasi sa pamamagitan nun, yung pagpapala ay naibabahagi namin sa iba. Sa kabila ng lahat, napakabuti niya. Ang masasabi ko lang sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi tapat ka. Sabi mo, ikaw ang tatay ko. At naging tapat ang Diyos doon. Naging tapat siya sa amin, sa pamilya namin. Alam mo, Miriam, you really cannot tell what's going to happen in the near future. No? They were just having a ride and then just walking peacefully along the side of the road. Then all of a sudden, a tragedy will strike. No? Kasi sabi nga sa Bible, the enemy comes to steal, kill, and destroy. He will destroy our lives. He will steal our joy. Even our hope, he will try to steal it. So, sa isang ganun lang, no, you can't really tell what's going to happen. There's that uncertainty, especially when you don't know the Lord. Now, actually, while watching the story, what brings to mind is the verse which says, taste and see the goodness of the Lord. Sabi nga talaga ni Karen, no, God was always there. He will protect us. He'll provide for us. He'll take care of us. God is good. And God is indeed good. Diba? For as long as we hold on to Him, we put our trust in Him, surrender our life to Him, He is like our Father who loves us and He will protect us. He'll always be there for us. That's so true, Miriam. It's good that Karen, meron siyang anchor. She had someone whom she could rely on, someone that she was sure would take care of them. In spite of everything that has happened,
in their lives. So if you're watching right now and you don't understand the circumstances in your life, lalo na, you're asking yourself, bakit ganito? Bakit ganito nangyari? Well, you know what? The Lord loves you. That's a given. The Bible says God loves us unconditionally. And He wants to be intimate, get intimately acquainted with you. The point is, will you allow Him? And the only way to allow Him is to surrender your life to Jesus Christ. We want to pray now a prayer together, receiving our Lord Jesus as Lord and Savior of our lives. Pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, oh God, I'm so confused. I don't know why all these things are happening in my life. I try to look for answers, but I end up nowhere. But you are God, and you love me unconditionally. And the only way to the Father is through your Son, Jesus Christ. So right this moment, Lord, I acknowledge that I am a sinner. I've been trying to lead my own life. And Lord, I just want to surrender everything to you right now. Lord, would you just receive me into your arms? Heavenly Father, I run to you and I confess everything to you. Forgive me for all the sins that I have committed. And I open the door of my heart and I invite you into my life. Jesus, come into my life. Be my Lord. Jesus, come into my life. Be my Savior. Starting this very moment, I turn over everything into your hands and into your care. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen. Tayo ay bago ng nilalang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ikwento mo naman sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito sa pamamagitan ng pagtawag. Nasa screen ang mga numero. Pwede rin kayong mag-text. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay dahil sa salita ng Diyos. Tumawag sa 24/7 Prayer Center. Handa ang mga trained prayer counselors na kayo ay bigyan ng payo gamit ang Biblia. Ipagdadasal din nila kayo, kaya tawag na. Pwede rin makausap ng ating mga kababayan sa California ang mga prayer counselors sa Hello California hotline. Nasa TV screen ang mga numero o di kaya sa chat box ang aming website sa cbnasia.org/media center. I-add din ang aming Facebook fan page. Just type the keywords, The 700 Club Asia, and click the like icon. Maging updated sa mga pinakahuling kaganapan sa The 700 Club Asia at mga ilang gawain ng CBN Asia. Mapapanood nyo muli ang mga kwento at episodes na inyong nagustuhan sa aming website, cbnasia.org/media center. Mababasa din nyo rito ang mga devotionals na magagamit nyo sa inyong prayer time and Bible reading. Mahalaga ang ehersisyo at pagkain ng tama upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating katawan. Ito ang laging isinasabuhay ni Mon. Subalit, sa kabila ng pagiging maingat, bakit pa rin kaya siya nagka-cancer? Ang kanyang kwento, susunod na. Ang mga batang edad 4 hanggang 14, sila ay pinakabukas sa magandang balita. Heto na ang panahon upang ihanda ang mga kabataan sa pagyakap sa magandang plano ng Diyos. Join the 414 Window Pilipinas. Nurture the Future. April 7, 2017, 9:30 to 3 p.m. at Victory Pioneer at Robinson's Mall, EDSA. For more details, get in touch with these numbers. Lumaki sa Kristiyanong pamilya si Mon. Subalit, namulat siya sa kapaligirang puno ng kaguluhan. Nagkaroon ng animosity is because yung declaration ng war ng Muslims at saka yung government during this time. Nabalot ako ng takot. Being a kid, nabalot ako ng takot. So, I even thought na ang paglaki ko, parang it's not worth living beyond 17 years old.
Kanya, ang aking ina-ambition lang nung paglaki ko is that magiging pag-graduate ng high school, magiging military ako. Magiging army ako. So, yun yung desire ng puso. It's because gusto mong gumante. Binaon ni Mon ang galit at paghihiganti hanggang sa kanyang pagtanda. Bagamat mabuti sa mata ng kapwa, lingid sa kaalaman ng lahat. Siya pala ay may lihim na pag-uugali, mainitin ang ulo, mapagtanim ng sama ng loob. Ganyan niya kung ilarawan ang sarili. Di naglaon, naging kaugalian niya ang mapanatiling malusog ang pangangatawan. At bagamat naging aktibo sa sports, hindi niya inakala na siya ay dadaan sa isang matinding pagsubok. Taong 1999, nakaramdam si Mon ng kakaiba sa kanyang katawan. One day, nagdumi ako ng dugo 7 times in one day. Puro dugo na maiitim, kumbaga patay na dugo. So, naalarma na kami. So, doon na kami nagpa-doktor, doon na kami nagpa-check up. So, nakita nila na, nung chinek up nila, kinulonoscopy nila ako, nakita nila na may bukol. So, they get sample na hindi ko alam. For biopsy na pala yun. So, after 7 days, nakita nila na, oh, cancer. Grabe, cancer pala. Stage 2 colorectal cancer. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mon nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi makapaniwala sa masamang balitang daig pa ang bangungot. Talagang I was devastated. Talagang very, very much devastated. Na, Kakoy, nung pinapa-explain ko sa kanila kung ano yung cause ng cancer, none of that. Wala. Sabi ko, lumaki ako sa isang lugar na ganito, lumaki ako sa probinsya, and I don't have any bad practice. All the while, I thought na Kristiyanong-Kristiyano ako. Kapag I was just trying to justify everything, na wala. Wala talaga, so hindi totoo yan. Kinailangang operahan si Mon upang matanggal ang bukol. Ngunit, ayaw ko na magpa-opera. Umiyak ako, and there is an anger, there is an hatred, and there is actually disbelief na sa nayanig yung pananaw ko sa Diyos during those times. Talagang ayaw ko na. However, I still whispered a prayer na, Lord, unang-una makatulong na ako. Pangalawa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lord, binibigay ko na lahat sa iyo. Sa kabila ng matagumpay na operasyon, tinaningan pa rin si Mon ng 2 taon kahit sumailalim siya sa chemotherapy. Kaya naman ibinigay niya ang natatanging pag-asa sa Diyos ng kagalingan. Humanap siya ng ibang paraan sa tulong ng mga kaibigan, sumailalim sa proseso ng colon cleansing at program diet. Ayoko naman na magtiwala nga ako sa Diyos na wala naman din akong gagawin. So, I look for many doctors. Siguro more than 20 doctors yung nakausap ko. May nagsabi sa akin na even without the chemo, pwede rin pala akong mag-survive. So, anong gagawin namin? Okay, first is to put our trust in the Lord na kung ano man yung gagamitin namin, pwedeng gamitin ng Diyos. So, they let me fast for 7 days. Okay, fasting and flashing na tinatawag. Yung fasting and flashing is that I don't eat any solid food. Puro liquid yan. But every morning, I should have to flash out yung mga nasa tiyan ko. At bukod sa colon cleansing, ay tinuruan din si Mon ng inner cleansing, kung saan kinakailangan niyang alisin ang lahat ng hindi magandang pag-uugali sa kanyang pagkatao. Lord, mula pagkabata ko, alam ko na may Diyos. Pero ganito pala ako. Ganito pala ako. Nung humingi ako ng patawad sa iyo, pinatawad niyo ako. Pero hindi ako marunong magpatawad sa kapwa. Kunting kamalian. Alam ko ng prinsipyo. You forgive your brother 70 times 7 in a given day. Pero ako hindi ko magawa. Pero ang Diyos inamatay para sa akin. Umiyak ako. Nanalangin ako, Lord, forgive me. Hindi sudden na nangyari yun eh. It was a process talaga kasi ayoko tanggapin kung sino ako eh. Yun yung pinakamahirap eh. But then again, back in my mind, I want to survive. I want to have a little more time with my family. Parang yun yung yung motivation ko noon eh. Anyway, God granted the desires of my heart. Makalipas lamang ang ilang buwan,
lumabas sa test na bumalik sa normal ang kanyang mga cells taong 2001 nang idineklarang cancer-free si Mon. Upang makasiguro, kinailangan ni Mon na kumuha ng test kada taon at lahat ay cancer-free ang resulta. Ngayon ay mahigit 13 taon ng cancer-free si Mon at bilang pasasalamat sa Panginoon, ginagamit niya ang kanyang buhay upang magturo sa mga kabataan ng salita ng Diyos at mga sports sa pamamagitan ng Athletes in Action. It's more about introducing the gospel to them, introducing the Lord Jesus Christ para magkakaroon sila ng takot sa Diyos. Wala na akong madudukot na ibalik sa Panginoong Diyos para pag-build man niya sa simbahan o what. So, building the kingdom of God is actually giving up myself na sa Kanya para magamit naman sa mga pamamagitan ng paglaro at para sa mga kabataan. This is my fulfillment. This is my ultimate fulfillment. Praise God in the life of Mon. Totoo nga na may magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. And ginagamit lang niya yung mga challenging situations, in Mon's case, yung kanyang cancer, para siguro ma-strengthen yung faith niya. And by God's grace, pinagaling niya si Mon. Ngayon, ginagamit niya si Mon for His glory, sa and winning souls for His kingdom. And totoo nga, no, etong mga to, plinano ng Panginoon noon pa. And for all you know, sa lahat ng mga manonood natin, and this I believe, no, may plano talagang Panginoon para sa ating lahat, para sa inyong lahat. And sa pamamagitan siguro ng okasyong ito, ng pagsasama-sama natin ngayong gabi, maaaring ito nang maging turning point natin para naman ma-fulfill ng Panginoon ang mga plano niya sa kanyang karangyaan sa mga buhay ninyo. Tama yan, Miriam. And there, like you said, sometimes the Lord uses those circumstances and trials in our lives that we can look inwardly. How are we inwardly? Be honest with ourselves. Yun nga na-discover ni Mon na meron pala siyang unforgiveness. So, and then he was able to release that. And when he had no more bitterness inside of him, then the Lord could do a healing, not just physical healing, emotional healing, spiritual healing. His whole being got healed. Yeah, I'm glad you mentioned unforgiveness. Minsan kasi, di ba, that's what actually blocking us from receiving God's blessings, wholeness, di ba, and protection. And I'm sure there are a lot of people watching right now who probably has had experiences in the past that have made them become bitter, hold a grudge against people, and possibly hold unforgiveness in their hearts. And if that's you, perhaps this is God's call for you to finally release it so that you can experience His freedom and you can experience His healing. Let's pray right now. Father God, we praise you and we thank you. We honor you, God, because you are a God who heals us. Your name is above all names, Jesus Christ. And we'd like to come to you now and repent of our sins of unforgiveness, Lord. It's so hard to forgive. Marami pong mga taong nakaraan na nakasakit sa amin, Panginoon. Marami mga sitwasyon na kinestyon ka namin, mga sitwasyon na kung saan nagalit kami sa sitwasyong iyon at kaya meron kami ngayong, kaya matigas ang aming puso ngayon. But I'm sorry, Lord God. I'm really sorry sa lahat po ng unforgiveness and bitterness na kinimkim ko sa aking puso. Naniniwala ko pa ngayon, Panginoon, na kayo lamang ang makapagpipigay ng kagalingan at makakapagbibigay ng kalayaan sa bitterness na ito. Lord, you have forgiven me of my sins. Who am I not to forgive others of their sins? Lord, mahirap man, pero Panginoon, alam kong pwede mo akong tulungan. I release these people now and forgive them of all their sins against me, of the hurts that they have done against me, Lord God. Help me to forgive, and I release them, Lord, to you. Help me, Lord, to continue to be healed of this unforgiveness, of this bitterness, Lord Jesus. I believe that you have given me freedom. I believe that you have given me healing. And I believe that there are people there watching now who have accepted that, received the freedom from Jesus Christ by releasing their unforgiveness. And you know what? God is healing you right now. In fact, may mga taong nanonood ngayon that have been diagnosed of cancer. Merong breast cancer na nanonood ngayon.
Mga tatlo silang mga babae who have been diagnosed with cancer, breast cancer more particularly, and they realize that they have unforgiveness in their hearts. But now that you have released that, the Lord is now free to heal you and pour His blessings of healing upon your life. Receive this healing in your life right now in Jesus' name. We rebuke the name of cancer in Jesus' name. Jesus is the name above all name. We declare you healed by God's grace and by the name of Jesus. By faith, receive this mga kapatid in Jesus' name. Thank you, Lord. Even as you prayed, Miriam, for those ladies that may breast cancer, the Lord showed that to me. And I believe you are completely restored now and back to health. Receive that in the name of Jesus. There's also several that may cervical cancer. The Lord is healing you. Stomach cancer. Pancreatic cancer. The Lord is healing. Yes, thank you, Lord, for healing that one with pancreatic cancer. Someone also suffering from bone cancer. And you're in so much pain right now and you're just about to give up. The Lord is doing a mighty work in your whole skeletal system and is freeing you completely from cancer. Receive that healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. God's grace is really upon us right now and upon those people who have received this healing by faith. There's also someone right now who is in the hospital. He recently had a heart attack, but the Lord is now restoring your heart. He's giving you a new heart. He's strengthening you. Receive your healing and restoration in Jesus' name. Thank you, Lord God. Amen. Tapat ang Diyos na magpagaling at maghatid ng himala. Nais namin na samahan kayo sa pagpuri sa Panginoon sa kagalingang taglay nyo ngayon. Tumawag lamang sa numero na nasa TV screen. Gawin naman ito kung nais ninyong mag-text. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Here's a simple way that I follow when I do my scripture reading in the morning. The acronym is SOAP. Letter S stands for the scripture. As you read the word, ask what part of the word really stands up and jumps at you. And then you write this down. And then letter O stands for observation. Based on that scripture, what do you think the Lord is saying to you? Letter A stands for application. Ask yourself, how does that word apply to your situation right this moment? Letter P, you pray it through. Ask the Lord to empower you so that that word can come alive in you. Wait for God to speak to you. Namolestya si Pilar nung bata. Bakit kaya naman hindi lang nabahala ang kanyang ama? Susunod na! Maagang hinarap ni Pilar ang saklap ng buhay. Saksi siya sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Nung bata pa ako, 5 years old pa lang ako, iniwan na ako ng mother ko. 3 kami ng kapatid ko sa father ko. Bunga ng hiwalayan ay naging matamlay ang kanyang ama sa pagharap ng buhay. Di naglaon ay ipinamigay silang magkakapatid sa ibang mga kamag-anak. Nung nandun ako sa tita ko, bago ako makapasok sa school, kailangan muna magtrabaho ako. May mga times na pag nagkamali lang ako, kaagad-agad napaparusahan ako ng matindi, pinapalo, pinapagalitan ng todo, pinapaluhod sa asin. Maging sa kanyang pagtulog sa gabi ay dala-dala niya ang takot, bunga ng pang-aabuso ng tiyahin sa kanya. May mga times sa gabi na
napapaihi ako sa banig. Sa bahay ng kanyang tiyahin rin naganap ang isang bagay na bilang bata ay hindi niya makakalimutan. Yung border namin, lasing na lasing siya at pinasok niya ako sa kwarto. Tumabi siya sa akin sa bed. Tinutukan niya ako ng patalim na nagtatry siya na gawan ako ng masama. Buti na lang nakasigaw ako at may kapitbahay na nakarinig ng sigaw ko at tumawag sila ng pulis. Hinanap ni Pilar ang pagkalinga sa madilim na sandaling iyon ng kanyang buhay. Subalit, hindi niya ito nasumpungan. Napakalungkot dahil hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mother ko. Noong time na yun, marami akong pagtatanong na nagkaroon ako ng inis, ng galit sa sarili ko. At saka sa family, sa tatay at nanay ko. Dahil kailangan ko magdanas ng hirap na ganun. Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan ay kinupkup siya ng isang simbahan. Kinuha nila ako para matulungan ako na makarecover doon sa trauma na naramdaman ko sa pangyayari. Dahil sa pagkalinga ng mga tao doon sa kanya, ay naramdaman ni Pilar ang buhay na pag-ibig sa kanya ng Panginoong Hesus. Nagkaroon ng hope ang buhay ko. Nagkaroon ng pagbabago na parang na-encourage ako na mayroon palang pag-asa na naghihintay para sa akin. Ang pag-ibig na ito ang siya ring dahilan kung bakit nagawa niyang patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Sa katunayan, bago pumanaw ang ama ni Pilar, nangailangan ng tulong ang father ko, may sakit siya. So, nagkaroon ako ng chance na makasama ulit ang father ko, kinuha ako siya. At ang mag-inang matagal na hindi nag-usap, ngayon ay may komunikasyon na. Bukod pa dito, nung time na ito yung nagkaroon ako ng mga anak, may pamilyado na ako, at nagkaroon ako ng chance na makita siyang muli at makasama ng medyo matagal-tagal. Marami mang naging pagsubok ay nakamit ni Pilar ang tamis ng buhay. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at ngayon ay isa ng librarian. Isa na rin siyang mabuting may bahay, mapagmahal na ina at mapag-arugang lola sa kanyang mga apo. Anong klaseng sitwasyon meron ka sa buhay? Kahit sabihin mo pang napaka-hopeless ng situation na ito, pag ang Lord nasa buhay mo, kahit anong hopeless, nagkakaroon ng hope. You may think that your situation is hopeless and everything seems to be in total disorder. Lift up your head and look up to Jesus. He is our living hope. Through Him, we are assured of peace that ushers us in newness of life for His glory. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. 1 Peter 1:3-4. Narito ang mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Anak ng militar, pusher ng shabu. Sa lahat ng bagay kasi gusto ko una ako. Maging sa bisyo, sa away. Buhay lansangan, lalong nagpalubog sa dalawang nag-iibigan. Iisip ko ng mga time na yun, paano na kami ng mga anak ko? Sinong bubuhay sa amin? Komunistang rebelde, pagpatay ang naging hanap buhay. Pag nakapatay ako, sisigawan kami, tuwan-tuwa kami. Kung hindi ka papatay, ikaw ang papatayin. Alagwa sa The 700 Club Asia, Biyernes pagkatapos ng saksi. Samahan niyo kami muli bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon. God bless you.